Bilis daw ang paglubog ng lupa sa malaking bahagi ng Metro Manila dahil sa sobrang paggamit ng poso. Ayon yan sa isang pag-aaral. At mula 2007 hanggang 2012, patuloy raw ang paglala nito kaya mas malaking pinsala raw ang nararanasan kapag may bagyo o lindol. May news to go si Julio Segovia. Sa pag-aaral ng grupo ni Dr. Kelvin Rodolfo kaugnay sa land subsidence o paglubog ng lupa, nadiskubre raw nilang mas mabilis lumubog ang lupa sa malaking bahagi ng Metro Manila dahil sa sobrang paggamit ng deep well o poso. Susceptible din daw sa storm surge at liquefaction o paglambot ng lupa ang ilang bahagi ng Kalakang, Maynila. Dahilan para mas malaking pinsala ang pwedeng mangyari kapag lumindol. Unang nakilala si Dr. Rodolfo sa kanyang pag-aaral sa Mount Pinatubo at sa ibinuga nitong Lahar. Isa siya ngayong Professor Emeritus ng University of Illinois at kasalukuyang consultant ng Project NOAA ng DOST. We have a lot of evidence on the ground that large areas of Manila are sinking. But one of the problems is many government organizations do not want to recognize the fact is that reclamation of Manila Bay is a very bad idea. Because? Because of three things. First of all, the land is subsiding. Hindi naman ikinailan ng PHIVOLCS sa pag-aaral ng grupo ni Dr. Rodolfo. Katunayan, mula 2007 hanggang nitong 2012, patuloy raw na lumulubog ang lupa sa Metro Manila at ilang karatig probinsya gaya ng Bulacan at Pampanga. Base na rin sa sariling pag-aaral ng PHIVOLCS, gamit ang satellite images at GPS o Global Positioning System. Doon sa lugar na meron kaming suspected na pagbagsak, nakita natin na mabilis-bilis, no? Doon sa Marilao ay 4 centimeters per year and sa isang lugar doon sa Caloocan is yung sa Bagbag ay mga 6 centimeters per year. Dahil sa paggamit ng poso, agad doon nauubos ang supply na tubig sa ilalim ng lupa. Napapalitan ito ng hangin na magre-resulta naman sa paghina ng pundasyon nito. Di gaya ng lindol at ibang volcanic activity na may agarang epekto. Unti-unti pero peligroso raw ang dulot ng subsidence kung tuloy-tuloy na nangyayari. Sa ngayon, nararanasan na raw ang epekto nito tuwing may bagyo, partikular sa mga lugar na madalas bahain gaya ng North Manila o Camanava area. Ano yung implication pag nagsasubside? Una-una, syempre, yung pagbaha ay pwedeng mas matagal at pwedeng kung dating mabilis nawawala yung tubig, kung bumabagsak yung lupa mo, mas matagal. Para di raw maging mabilis ang paglubog ng lupa, makakatulong ang wastong paggamit at pagtitipid ng tubig. Julio Segovia, GMA News.